Pilipinas, kumusta po kayo? Magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas, siyempre Mindanao, na binabaha po ngayon. Ingat po kayo ha. Akala kasi natin effective yung mga flood control projects, particular po dyan sa Davao City. Pero matindi po ang baha dahil hindi po ginamit ng mga Duterte ang tamang pondo para po dyan sa Davao City. Kaya ngayon, kawawa po yung mga residente ng Davao City. Hindi pa man direktang tumama yung bagyo dyan sa inyo, talamak na po, umatindi na po yung pagbaha. Perwisyo po yan sa mga residente ng Davao City. Ang masaklap, kung magsalita, akala mo napakaganda ng pamamahala nila dyan sa Davao. Perfect yung pamamahala nila dyan na nagmukha na raw po yung Singapore, pero nagdurusa po yung mga residente. Hindi po natin gusto yan dahil Davao City po yan. Ayaw natin yan Kasi mga kababayan din natin yan Mga kapwa Pilipino rin po ang nandyan dyan sa Davao City na napiperwisyo po nitong matinding pagbaha. Sana masolusyonan na po yan at wag na tayong umasa sa Duterte administration dyan po sa Davao City dahil hindi po nila kaya yan. Naging presidente na po si Digong, hindi napaganda yung Davao City. Ang tagal-tagal na po ng mga Duterte dyan sa Davao City, hindi pa rin po maayos yung flood control management dyan. In fact, 51 billion pesos sa loob lamang po ng 3 taon. Yan po yung resulta ng 51 billion pesos na flood control projects. Kay distrito pa lang po yan ni Pulong Duterte, pero yan po yung resulta. So, gobyerno po ni PBBM ang magsusolusyon din dyan. This administration or kung sino man ang susunod na administrasyon, sila po ang magtatama, mag-aayos ng palpak ng mga flood control management at mga palpak ng mga infrastructure projects dyan po sa Davao City. Yan po yung reality. Yung mga DDS, huwag kayong magalit sa amin. Hindi po fake news yan. Totoo po yan. Pwede nyong tingnan, pwede nyong balikan. Totoo pong nangyayari at totoo yung matinding pagbaha dyan sa Davao City kahit hindi naman siya direktang tinatamaan ng bagyo. Yung mga taga Davao dyan, pasensya na po kayo pero yan po yung inyong sitwasyon. Sana magising po kayo sa katotohanan. Napakalaki po ng perang ibinigay sa inyo, yet yan po yung kapalit na nakukuha nyo ngayon. Anyway, pag-usapan natin itong naging pamamahala ni Chis Escudero bilang presiding officer dyan po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Natatandaan ninyo yung mga delaying tactics na ginagawa ng magkapatid na Cayetano? Si Alan Peter Cayetano at si Pia Cayetano, kini-question nila yung pagiging presiding officer ni Senator Chis Escudero dyan sa impeachment trial ni Sara Duterte. Diba? Gusto nilang pigilan kasi ini-insist nila dapat ang Senate President daw po ang presiding officer. Kahit na hindi naman nakalagay dyan sa ating konstitusyon. Hindi nakalagay sa kahit na anumang batas o kahit na anumang rules ng Senado na dapat ang Senate President ang tatayong presiding officer. Kini-question nila si Chis Escudero. Alam mo kung bakit? Sa tingin kasi ng kampo ni Sara Duterte, kasama pa ng mga senator judges na kampo ni Sara, hindi nila kakampi si Chis Escudero. In fairness, kay Chis Escudero, may mga nababasa din akong post ng ilang DDS, maganda po yung performance niya. Ako mismo, nagmo-monitor ako dyan sa trial na yan, sa 3 days na nakalipas na trial, mahusay po yung pagpipreside. Kumbaga parang chief yan parang kapitan yan si Chis Escudero ng naglalayag na barko. Kung gulo-gulo, kung walang order, lulubog po yung barko. In fairness, kay Chis Escudero, maganda po yung kanyang pagpapatakbo sa impeachment trial ni Sara Duterte. Yun nga lang, hindi nagugustuhan ng mga dilis yan. Kaya gusto nilang tanggalin yan. Nagmosyon na yan sa Korte Suprema para ipawalang bisa yung kanyang election bilang presiding officer. Actually, mataas po, hindi lang mula sa akin, kundi maging sa mga eksperto, sa mga political analyst, mataas po yung marka na ibinibigay nila sa performance ni Chis Escudero sa unang linggo po ng impeachment trial. Bago pa nga magsimula itong impeachment trial ni Sara Duterte, actually marami na pong nag-aabang kung paano ito i-handle ng presiding officer. Hindi rin nawalan ng mga nagdududa. Tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, itong si Alan Peter Cayetano at si Pia Cayetano, nagdududa sila dito kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer. Pero, matapos ang unang linggo ng paglilitis, marami po sa mga DDS, actually nakita ko rin yung mga post nila, na unti-unti na pong nagbabago yung kanilang pananaw patungkol po sa pagkakahalal kay Chis Escudero bilang presiding officer. Kung mapapansin mo sa trial, napakaraming objections, maraming pagki-question sa procedures, etc. coming from both sides. Kung hindi maayos yung presiding officers, gulo-gulo na yan. Pero in fairness, maganda po yung pag-handle ni Chis Escudero dito dahil may order ang impeachment trial. Maganda po yung daloy ng proceedings.
Hindi nagiging magulo yung pagdinig at tuloy-tuloy. Yun yung maganda rito eh. Mas napapabilis po yung pagresolba sa mga issue na hinaharap po o kinakaharap ng magkabilang panig. Maganda rin po yung sinasabi dito ng University of the Philippines College of Law Associate Dean na si Attorney Paulo Tamase. Ang sinasabi niya, mahalagang abogado ang magsisilbing presiding officer sa isang impeachment trial. Wala naman tayong duda kay Win Gatchalian kasi siya naman po ang talagang duly elected Senate President. Pero iba po itong impeachment court. Ito pong impeachment trial, mas mainam nga naman na abogado po yung presiding officer. Pero walang nakalagay sa konstitusyon na dapat abogado. Pero syempre dahil yan po ay trial, mas espesyalista po ang mga abogado dyan. Sabi pa ni Associate Dean Tamase, hindi lang kasi ito usaping politikal. Sa totoo lang, no? Isa itong legal na proseso na nangangailangan po ng agarang pagresolba sa procedural issues. Ganon din po sa rules of evidence and definitely yung mga constitutional questions. Nakatutuwa rin po na maging si constitutional law professor si Tony Lavinia na dati ring nagpahayag ng pag-aalinlangan, nagduda pa yan noon sa pagpili kay Chis Escudero ay nagsasabing nagbago ang kanyang persepsyon matapos niya pong mapanood yung actual proceedings dyan po sa Senado. Sabi pa niya, naging mas mabilis po yung takbo ng paglilitis dahil nakapaglalabas agad ng mga ruling ang presiding officer nang hindi na kailangan dumaan sa mahabang konsultasyon at sekretariat. Nakita ko mismo yan ka-coffee. Halimbawa, may motion, yung isang side, syempre kukontrahin ng kabilang side. Maya-maya lang wala pag isang minuto, meron na pong desisyon, meron na pong ruling ang presiding officer. Syempre, may mga assistants po yan. Nakikita nyo yung laptop sa kanyang harapan. May mga nag-feed din po dyan ng mga impormasyon, lalo na po yung mga legal basis. Importante po yan. Pero mahusay talaga yung performance dito ni Chis Escudero. Kaya nga, mabilis yung trial. Sinabi din ng manunulat at cultural critic na si Christine Stewart Santiago, hindi lang legal po na kaalaman ang nagiging puhunan dito ni Escudero. Actually, malaking bagay rin po yung kanyang experience, yung kanyang mahabang karanasan dyan po sa Senado, lalo na po yung paghawak ng mga maiinit na debate at yung mga mahihirap po na sitwasyon dyan sa plenaryo. Kung magbabrowse kayo online, makikita ninyo yung positive comments from both sides. Actually, mula sa defense din and sa prosecution panel, may magaganda po silang komento. Pinuri nga ni Lead House Prosecutor Congresswoman Jervin Luistro yung naging paghahanda po at yung kasipagan ni Escudero. In fairness habang sinabi naman ni Defense Spokesperson Attorney Michael Powa na naging swabe raw po yung takbo ng impeachment trial. Nagbigay rin ng high grades si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna sa naging pamamalakad po ng presiding officer. Actually, sa totoo lang, hindi naman yung bawat ruling, yung mga nagiging desisyon ng presiding officer, yung magiging sukatan ng pagiging patas niya. Mas importante rin kung napapakinggan, yun naman ang pinakamahalaga napapakinggan hindi lang ang kampo ng prosecution, kundi maging ang panig po ng defense. Dapat po patas yan para walang duda yung magiging desisyon ng impeachment court, yung taong bayan, hindi sila magdududa dyan. Maayos ang takbo ng proseso at naipatutupad ang batas ng walang kinikilingan. Yan po yung ating hiling. And good thing, sa unang linggo pa lang, nakamit po natin yan. At wala mga question tayong naririnig mula sa iba't ibang panig. Ikaw ka-coffee, ano ang komento mo dyan? Opinion, reaction? Lagay mo dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. Nasa Facebook, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, baka di pa po kayo nakasubscribe. Make sure to subscribe. Click nyo lang po yung subscribe. Magbabantay po tayo dito sa impeachment trial. Kada linggo po yan ni Sara Duterte. Alam ko, next week, ngayon po ay linggo, bukas, wala pong hearing. Ang magaganap na pong hearing ay Martes, Miyerkules at Huwebes. Tatlong beses po sa isang linggo gaganapin itong trial na ito. Exciting po ito, bagamat medyo matagal po itong proseso na to, inaasahan po natin na aabot po ito ng 7 to 8 months dahil marami pong mga witnesses, marami mga ebidensya na kinakailangan ipresenta, hindi lang mula sa prosecution, kundi maging yung defense, meron din po sila mga ebidensya na ipipresenta at very important po na marinig natin yung both sides and yung mga senator judges natin dyan sa impeachment court ay magdidesisyon base po sa ebidensya na ipresenta, hindi base dahil kaibigan namin si Sara Duterte, hindi dahil base kaaway namin si Sara Duterte. Abangan po natin yan. I'll see you in my next video. Bye-bye.